Sabi, mahalin mo yung lalaking malabo ang mata. Kasi hindi yan titingin sa iba. Ako, dadalhin ko siya sa EO. EO Executive Optical, expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. He needs to see na wala nang masihigit pa sa akin. EO, love your eyes. Sabi, mahalin mo yung lalaking malabo ang mata. Kasi hindi yan titingin sa iba. Ako, dadalhin ko siya sa EO. EO Executive Optical, expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. He needs to see na wala nang masihigit pa sa akin. EO, love your eyes. Huwag mo sabihin, Radyo. Sabihin mo. Sabihin mo. Energy. Energy. Cheers, Miss Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mong sabihin radyo. Sabihin mo, Energy! Sa magandang umaga, Metro and Mega Manila! Para akala mo talaga. Diba? Para lang talagang alam nila talaga na buhay ang biyernes natin. Hindi, tsaka ganyan yung mga nanay, di ba kapag kapag alam mo nang pinagbigyan ni Mr. kagabi. Alam mong may nangyaring yes! maganda. Oo, diba? yung masaya si nanay, nakangiti. Kumanta siya ng Coming to the Winter Wonderland. O, diba? Lalala, lalalala. Nabigyan ng isang matinding agoy. Ganon. O, wag madumi ang isip. Correct. Inabutan ni Mr. ng 13-month pay. Correct! Diba? Kaya nga naman lahat ng mga misis ngayon for sure nakangiti na. Dahil for sure na iabot na ang dapat iabot. Diba? Kaya ako nakangiti na. But anyways, ako mga bangga, yan isang magandang umaga pa rin po sa lahat pa rin po ng mga nakatutok sa atin via our digital platforms on Facebook, TikTok, and of course sa ating YouTube channel. Sa mga nanonood sa iba't ibang parte ng bansa, ayan, ng mundo, hello po sa inyong lahat. At syempre sa iba't ibang parte ng Pilipinas, hello Philippines and hello world. Ay, sa lahat ng mga misis ngayon na namang problema sa pagtaas ng mga bilihin, ay pinapayuhan ng ating gobyerno na kasi binabantayan nila, Mare, yung presyo. Oo. May price watch ngayon. Hindi pwedeng magtaas ng sobrang taas. Correct. Ang mga bilihin, Mare, lalo na kapaskuhan. Correct, diba? Parang ang Department of Trade and Industry yata ngayon, parang ang DTI, yes, naglabas sila ng ganitong panukala para kahit papaano ma-enjoy din naman ng ating mga kababayan. Yung mga katulad niyan, yung mga dapat na ihanda sa Pasko, diba? Paano nauuna na magbigay yung mga Alam mo, hopefully, Mare, ma-interview natin dito sa Energy FM ang isa sa mga taga-DTI. Upang nang sa ganun ay masiguro natin. Correct. Masiguro natin para sa ating mga pangga na ang mga presyo ng bilihin ay hindi magtataas ng sobrang Tsaka taas. para mas maging masaya ang kanilang Pasko. Ano masasabi mo dun sa 500 pesos? Kasya na daw ang kung kakayanin naman, mapagkakasya. Diba?
Oh. Kasi ang importante naman sa Pasko, Mare, yung, alam mo yun, magkakasama. Ay, hindi, Mare. Hindi. Mali ka. Bakit? Hindi. Ay, nako. Hindi tayo mag-ano-ano sa 500 pesos pagkakasyahin mo. Tapos, di ba, 18 kayo sa pamilya? Ay, yun nga lang. Pag medyo malalaki talaga, kulang. Oh, kasi parang pagpigas pa lang yun eh. Kaya nga sabi ko, Mare, kung 500 pesos lang ang panghanda ninyo sa Pasko, ngayon pa lang, aralin nyo na kung paano makapagsangag ng kanin in 5 different ways. Alam mo, sa 500 pesos in 18 members of the family, pwede nila yan. Alam mo kung ano? Ano? Masarap dyan, bumili kayo ng Adidas. Hindi, di ba? Totoo naman. Di ba? Yung adobohin nyo Hindi yan. ko naman ma-imagine, Mare. That's collagen. Ano? It's collagen. Napatutunan ko yan. Pasko naman, ma. Di ba? It's the thought that counts. Sabi ng naka-bake mac at saka naka-aldereta sa Pasko. Tapos may hamonado, minsan palitsyon pa. Ay, nako. Uy, pero kawawang ating mga kababayan kung 500 pesos lang ang pagsasalo-saluhan nila. Siguro For me, hindi makatwiran. Ganyan. 1,000 pesos, I think it's okay, diba? Mayor. Uy, oo nga. Kesa kapag diba? kapag eleksyon kayo nagbibigay ngayon, kayo magbigay. Uy, nagbibigay na yung ibang mga alkalde. Pasiklaban nga ng Christmas giveaways, diba? Correct. Ang Taguig, ang Makati. Sa inyo ba si Joking nagbigay na? Hindi pa. Siomay po yung pamimigay namin. Kaya nga mamaya, pagtapos sa programa natin, magbabalot kami ng siomay. Kung ilang kayo, tigi-tigi isang peraso lang. 18 peraso. Mukhang yung kortina ng Okada, dala ko. Ay! Nako, eto na nga. Tumungo na tayo, Mare, sa ating Baklatest! Nako, eto na nga. Dahil kumakalat ang social media, Mare. Etong usap-usapan nga daw na di umano ang nabibitawan na nga daw ng TV5 ang ABS-CBN gayong meron na silang Johnny Manahan sa kanilang bakuran na siya daw talagang mag-perform at alam mo yung gagawa ng mga talagang dekalibreng artista na huhulmahin. Tama. Kumbaga parang yung mga ibang shows na magsa-self-produce na daw ang TV5. Yun yung chika. Pero ayon sa ating nakalap, diba, na chismis, walang katotohanan yun. Talaga? Diba? So, walang katotohanan yung kumakalat ng social media na tatapusin na ng TV5 yung kontrata ng ABS-CBN kasi they'll be producing their own show. Walang katotohanan. Ano ang totoo? Kasi nakalap... Sinong source mo dyan? Ay! Wag na natin pangalanan. Magagalit. Siya ba yung may happy? Straight. Hi! Pero yun na nga, sinabi naman din at nakuha natin ang impormasyon, parang may 5 years contract pa pala na content provider ang kumaga arrangement ng TV5 at ng ABS-CBN. Kasi ang kontrata pala nila nagsimula nung June 2023 pa. So may 5 years contract pa sila. So ibig sabihin lang nito, yung kumakalat na tatapusin ng TV5, yung kontrata dahil syempre gusto rin naman nila na umalagwa, diba? Marami silang, dahil nga sa naglabasang mga lineup of shows, diba? Ng kapamilya, ng Kapatid Network. Kasi alam mo yun, diba? Bukod sa teleserye ni Andrea Brillantes at Enrique Hill na dating mga kapamilya. Tapos yung may ilalabas din na The Kingdom. Yung pelikula dati nila Vic Soto, tsaka nila Piolo Pascual, gagawing serye. Sinong gaganap na The King? Diba? The Kingdom. The Kingdom. Oo, hindi Dakila, The King. Hoy! The King Kang. Bakit The King Kang? Yung The Kingdom. Sila Christine Reyes, alam ko ang gaganap noon. Probably makikita natin baka si Piolo Pascual and Vic Soto, diba? Will be doing, diba? The Kingdom, hindi The King Kang, ha? Ayoko, baka magkamali pa ako ng isang letra. Ayoko, erase. Tapos may gagawin din itong si JM De Guzman and Shaina Magdayaw. Diba? I love JM. Diba? Pakagaling na aktor. Naku, talaga totoo naman. Diba gandang kara? We all love JM De Guzman. Yung magagalit si Donalyn. Donalyn Biray. Ay! Hindi,
Pero yun na nga, dahil nga dito sa inilabas nilang pasabog sa 2026 na mga teleserye, doon nagkaroon ng parang confusion yung mga tao. Huwag po kayo ma-confuse. Wala pong nagaganap na pagtatanggal, pagkakansela ng kontrata between TV5 and ABS-CBN. ABS-CBN will still be a content provider. Kumbaga, yung kontrata nila na, yun yung diba? Na nagsasaklaw doon na may 5 years pa sila since 2023 nag-start. 2 years pa lang, may 3 years pa. Diba? So, walang katotohanan po yan na sinasabing bibitawan na ng TV5, hindi na daw itutuloy pa, yung mga ganyan. Parang nung ako nga nabalitaan ko, sabi ko, simula lang ng Roja. Paano yun? Diba? Roja? Oo. Ano ngayon palabas na Roja? Yung kay Donnie Pangilinan. Diba? Tsaka kay Kyle Echari. Diba? Ang galing nga doon ni Maymay Diba? Na nababash ngayon si Maymay na second hand salvation daw dahil hindi daw magaling umarte. Sabi ko, paano pa aarte yung tao kung nakikipagsuntukan? Diba? Yung mga ganyan. Well, may point naman din ang ating mga pangga kasi syempre nakita mo naman yung mga nakikipagsuntukan ng nakakaarte, diba? Truth, hindi ba? But anyways, yun. At least klaro sa lahat na wala pong katotohanan ang balita na sinasabing nga nabibitawan na ng TV5 ang ABS-CBN. Walang ganon. Uy, pero eto Mare. Ano? Yaman din lang naman na pag-uusapan natin ng ABS-CBN. Naniniwala ka ba dun sa mga chismis? Na minadali lang yung pagkasal kay Ronnie Alonte at saka Eloisa Andalio? Hindi naman siguro dahil buntis daw. Hindi naman dahil sa buntis or whatsoever na chismis, Dahil alam naman natin na matagal na talaga silang magkasintahan. Pero, di ba nagparinig lang kailan lang yung si Eloisa para mag-propose si Ronnie, which is nangyari naman. Pero may mga chika ang ating mga pangga, may tanong ang ating mga pangga na, Tita Cora, totoo bang minadali ang kasal ni Eloisa Andalio at Ronnie dahil buntis? Alam mo, hindi lang naman basta sa artista kasi natatag yan lagi, kahit sa ordinaryong tao, di ba? Kapag uy, bakit kakasal yan? Buntis? Diba? Uy, hindi naman porket buntis. Malay ba naman natin talagang, alam mo yun, na handa na si Ronnie na talagang parang ialay yung kanyang buhay at maging responsableng tatay na. Diba? Kasi hindi naman yan talaga sa minamadali, Mare. Kahit pa sabihin mong nabuntis yan o hindi, diba? Kung feel nila na secured na sila at kaya na nila. Kasi minsan, diba, may mga mag-partners talaga dyan na pag nabubuntis, hindi nagpapakasal. Bakit? Kasi inaano pa nila yung status ng buhay nila, lalo pat kung nangungupahan pa lamang sila, wala silang sariling bahay. Siyempre, yung anak nilang paprioridad nila dahil magagatas, diaper, di ba yung mga ganyan? Kaya nga, Mare, baka financially hindi sila pa stable. Baka ngayon stable na. O ano? Oo, kaya pinapayo namin sa Kabataan Party. What? Hindi kasi ano. Hindi ako si Congresswoman Rene. na Ay, ayoko Kaya na. nga naman, ang aming panawagan lang, kung gusto niyo mag-happy-happy, mag-protection. Oo. Yun lang. Kaya payo namin sa Kabataan Party list. Yun ang gusto naman ni Senator Robin Padilla. Oo nga, sabi dito, protection. Maglalabas din ba ang Viva ng Bad Boy serye, 3? Bad Boy 3? Ni Pinoy Boyce. Senator Robin Padilla. Well, hindi natin alam. Uy, alam mo, may naririnig akong balita na parang babalik pelikula si Senator. Oh, diba? Sabi nga sa iyo talagang nga naman, kaya nami-misinterpret lang siguro ng tao yung hinggil nga sa pagputol ng kontrata ng TV5. Kasi nga, most of the stars na mapapabilang dito sa proyektong gagawin ng TV5 is puro kapamilya stars. Diba? Na na-include. It doesn't mean po na may mga kapamilya stars na kasama sa naturang proyekto. Kaya nga. Ay, parang, alam mo yun, pinipirata na ng Media Quest ang mga taga-star. No. Kasi diba, trabaho yan. Oo, kaya naman, Sen, pasilip naman ng pelikula. Uy, napasilip na niya. Yung pelikula. Dahil sa Barley. Mare, tayo maghanap buhay muna. Tayo ay mag-commercial break. Anyways, ako mga panggaya mo muna ang ating unang chika no second hour ng programang Baklita. Umiwala yung kaluluwa ko sa'yo, ma. Dahil sa Barley, di ba? Nasilip natin ang kaibuturang puso ni Senator. Muling magbabalik mga pangga. Ako po si Kapitan Sis. At ako naman po si Tita Cora. At ito pa rin ang Baklita sa Woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pagdawag mo sabihin radyo. Sabihin mo, Energy!